Napadpad si Art sa isang lokal na bar. Nagpunta siya roon para magtanggal ng pagod. Umupo si Art sa dulong bahagi ng counter. Umorder siya ng pinakamatapang na alak at walang kaabog-abog na nilagok ang sunod-sunod na bigay ng bartender. Mumurahing bar lamang yon kaya walang makakakilala sa kanya. Malayo sa magulong mundo ng mga mayayaman at makilala sa business world. May isang babaeng tumabi sa kanya at inagaw ang huling sali ng bartender. Woman, that's mine. Asik ni Art. Oh, I'm sorry. Bigla kasi akong nauhaw Malanding sabi ng babae. But Art doesn't spare her a glance. Ang pogi mo naman. Ang sarap mo, Esther, ng alak. By the way, I'm glassy. You're trying to hit on me, right? I know you're kind at what you are. Get lost. Ang sungit Pa-English ka pa dyan Pero nandito ka naman sa pitsuging bar. Go away. Ayoko na may kasama. Napaar ko ng kilay si Glessy at pinagmasdan niyang itsura ng lalaki. May edad na akong titingnan at kung tutuusin ay parang tiyuhin niya na ito. Ngunit alam niyang mapera ang lalaki dahil sa pananamit nito at mga alahas sa katawan. Nang gabing yun, naging challenge ito kay Glessy. Pinilit niyang makuha ang atensyon ni Art. Nung uni naging masungit sa kanya si Art. Subalit hindi naman maitatangging maganda siya at kaakit-akit. Bandang huli ay nahuli rin niya ang kiliti nito. At base sa pag-uusap nila ay nalaman niyang malungkot ang lalaki sa married life nito. Isa siyang babaeng bayaran at ang pangunahin niyang kliyente ay ang mga katulad ni Art. Konting kwento at pagpapakyut na isagawa ni Glessy na magpagtagumpayan ang makuha ang loob ng lalaking estranghero. Buong gabi sila nag-usap at nagtawanan na parang sila lang ang tao sa lugar na yon. Dumala si Art sa bar nang dahil kay Glessy. Aminado si Art na masaya itong kausap at pakiramdam niya ay nabubusang pagkalalaki niya sa presensya ni Glessy. Ang palaging ending ng kanilang usapan ay sa kama. Dito'y pinararamdam ni Glessy na si Art ang pinakagwapo at pinakamakisig na lalaki sa buong mundo. At higit sa lahat, si Art ang Panginoon niya na pinaulit-ulit niyang pasayahin at pagsilbihan. Naging totoong kampante si Art kasama si Glessy. Tinanggap niya ito sa kabila ng pagiging isang babaeng bayaran. Lumalim pa nga ang kanilang ugnayan. Naging attached na sila na para bang nababasa ng bawat isa ang dinaramdam nila. At least tonight, uuwi ka na sa wife mong masaya, Sir Art. Malungkot na sabi ni Glessy. Tinapunan siya ng mapanuring tingin ni Art. Mula sa mamahalin nitong stick-branded wallet ay dinukot nitong isang ATM card at init siya kay Glessy. Wow! Ano to? Para saan to? Para sa akin ba to? Umalis ka na sa bar na yun. Get a condo unit and be available whenever I want to see you. Simple as that. Gusto kita at ayokong may ibang lalaking gumagamit sa'yo. From now on, you're mine, Glessy. So, magiging exclusive na tayo? Paano kung umapil ang wife mo? Like, threaten me to death. Ani Glessy habang pinaglalaroan ng cards sa kanyang kamay. Wala siyang alam. Hindi siya nakikialam sa mga ginagawa ko at pinagkakabalahan. Magkaiba kami sa maraming bagay. Sa mga salitang binitawan ni Art ay napatango na lang si Glessy. Sinang-ayunan lang ni Glessy ang mga sinasabi nito. Mayaman naman ang pamilya ni Ophelia na kanyang asawa at siya'y isa lamang sa mga pinalad ng makaakyat sa mataas na bahagi. Isa lamang siyang anak ng isang utusan at dahil sa mabait na pamilya ng kanyang asawa ay pinag-aral siya at ngayon ay nasa pamamalakad niya na ang kumpanya. Ang yaman siguro ng pamilya ng asawa mo, no? Napansin ni Glessy ang pagbigat ng paghinga ni Art. Tila ba ang mga salitang yun ay mabilis nagpabago sa mood nito. Ayoko ng pag-usapan tungkol dyan. Gawin mong lahat ng gusto mo. Bilhin mo ang anumang maibigan mo. Just don't go near my wife.
Ayoko pa rin masirang relasyon ko sa kanya. Hindi isang paalalang mayon, kundi pagbabanta. Napabuntong hininga na lang si Glassy. Hindi niya na iniisip kung may saplot ba siya o wala. Lumakad siya papunta sa nagbibihis na si Art at tinulungan niya itong ayusin ang pagbubuhol ng tie. Alam ko kung saan ako lulugar, mister. Anyway, thank you para dito. Nang gabing yun, ay naiwan si Glassy sa kwartong yun. Halos madaling araw na, ngunit kahit anong bilin niya, ay hindi niya magawang makatulog. Magkahalong emosyon ang bumalot sa kanya dahil sa atensyon at kaligayahang na ibibigay ni Art sa buhay niya. Simula kasi bukas, ay hindi na siya isang babaeng sa kapalit o bayaran, kundi eksklusibo na siyang babae ni Art, ang lalaking mayaman. Tapos ng gabi-gabi kong paghihintay sa aking knight in shining armor, dumating na siya. Magsisimula ng magbago ang buhay ko. Walang sinayang na oras si Glassy. Nagpaalam siya sa bar, gayon din sa kanyang mga kasamahan. Bata pa si Glassy, ngunit pinalad na makakilala ng isang lalaking kaya siyang ialis sa lugar kung saan ang tingin sa kanya ay isang babaeng mababa ang lipad. Bumili si Glassy ng isang kondo at unti-unting in-enjoy ang buhay na matagal niya ng pangarap. Kumuha rin siya ng driving lesson at nang sumunod na buwan ay bumili ng brand new na kotse. Naging maluho si Glassy at nahilig sa mga magagarang bagay. Nagpatuloy din ang makasalanan nilang relasyon ni Art habang ine-enjoy niya ang buhay na parang isang prinsesa. Mas lalo niyang minahal si Art dahil never itong tumutol sa mga gusto niya. Ngunit isang gabi, habang umuulan sa labas, ay dumating sa kondo si Art na basang-basa at mukhang wala sa sarili. May mga putik pa ang pantalon at mga kalmot sa ladlaran ng manggasan suit nito. Art? Oh, anong? Halika, antuloy ka. Kaagad namang pinampasok ni Glassy at tinulungang makapagpalit ng lalaki. Nang maghubad dito, ay tumambad sa kanyang mga kalmot sa katawan ni Art. Ngunit hindi na pinansin ni Glassy iyon. Mabuti na lang ay may mga naiwang custom-tailored suit si Art doon, kaya may naisot ang lalaki ng sumunod na araw. Isa lamang yun sa mga natatandaan ni Glassy na kakaibang ginawa ni Art. Subalit puno man yun ng pagtataka, ay di niya tinangkang magtanong kay Art dahil sa pagiging pribado nito at sa maaring asali nito. Ayaw niyang magalit ng lalaki dahil baka bawian ng mga marayang bagay na binigay nito sa kanya. Ngunit si Art na mismo nag-open ng topic na nais silang pag-usapan habang nakaunan siya sa dibdib ng lalaki. Wala siyang kasing sama. Umuulan at maputik sa garden. Pero pinahanap pa rin sa akin ng kaparehan ng kanyang hikaw. Sino? Yung wife mo? Oo, si Ophelia. Isang utusan pa rin ang tingin sa akin. Well, para sa kaalaman mo, matagal ang utusan ng mga magulang ko sa pamilya nila. Ang brutal naman pala niyan. Mag-asawa na kayo. Labas na sa usapan ng dati mong buhay. Siya kayang ilibing mo ron. Natukop naman ni Glassy ang kanyang bibig dahil sinabi niyang yun. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi yun. It's okay. Brutal talaga siya. At dapat siya nalang inilibing eh. Kung ano kasing gustuhin, ay siyang nais na sundin. Nagulat man si Glassy, ay banaliwala niyang mga salitang yun. Matapos ay muling lumapat ang labi ni Art sa kanya. Dahil sa lamig ng gabing yun, ay magdamag na pinainit nilang dalawang isa't isa. Kapwa sila pagod na bumagsak at nauwi sa mahimbing na pagtulog. Lumipas pa ang ilang buwan, ang relasyon ni Art at Glassy ay naging malalim at ngayon ay nagsisimula ng mag-open si Art ang tungkol sa nangyari sa kanya. Pati na rin ang magulo at malamig na pagsasama ng dalawa ni Ophelia. Sa isang vacation trip ng mag-asawa ay nagpumilit si Glassy sumama. 3 gabi sila roon at ang inosenteng si Ophelia ay walang kaalam-alam na sa kalagitnaan ng gabi ay pumupuslit si Art para lumipat sa kabilang room kung nasaan si Glassy. Shh! Art, ang aga-aga pa. Tulog na ba si Ophelia?
Kasual na lumapit si Art kay Glassy na nakasuot ng manipis na pulang seda. Halos makata ang hubog ng katawan ng babae, kaya naman mabilis na nag-init ang mata ni Art at napuno ng pagnanasa. Inaakit mo talaga ako. Niyakap siya ng lalaki at kinintalan ng magaang halik sa kanyang leeg. Mariing pinigil ni Glassy ang lalaking unti-unting nagpapalamon sa makamundong pagnanasa nito. Babe, wait. Tulog na ba talagang asawa mo? She's soundly asleep by now. Dahil sa ininom niyang wine. I secretly put some pulverized sleeping pills in that wine. Lagi na lang kasi akong nabibitin eh. Dahil nagmamadali akong bumalik sa room namin. Pero ngayon, hindi na. Oh, what? Grabe ka talaga. Ganto kita, miss. Kapag kasama ko siya, lagi lang akong naiinis. Pero kapag ikaw ang kasama ko, lalo akong nahuhulog sa'yo. And one day, gusto kitang pakasalan. Iiwanan mo siya? Really? At tayo magpapakasal? So ako nang maging Mrs. Mendez? Glassy Mariano Mendez? Nang mga sandaling yun ay lalong nahulog si Glassy sa mga mabulaklak ng mga pananalita ni Art. Pareha silang nagpalamon sa mga sarili nilang pagnanasa at kapusukan. Habang sa kabilang kwarto ay mahimbing nang natutulog ang walang kaalam-alam na si Ophelia. Matapos ng gabing yun, naitatak sa isipan ni Glassy na para sa kanya lamang si Art at si Ophelia ay isa lamang palamuti na kahit anong oras ay maaari ng dispatsahin. Kaya sa dining hall ng hotel ay ininteres niyang magpapansin kay Ophelia. Suot ang magandang floral dress na tinernohan niya ng branded na mini bag. Naghintay siya ng pagkakataon para magkaharap sila. Nang mga oras na yon ay wala si Art, habang si Ophelia ay tahimik na nagbabasa ng isang libro habang umiinom ng kape. Napadaan si Glassy at sinadya niyang matapunin ng kape ang kawawang babae. Oh, I'm sorry. Hindi siya tiningala ni Ophelia dahil mas inuna nitong isalba ang libro kaysa ang nalaplos na kamay. Hindi niya inisahan ang ganitong reaksyon nito. It's okay. Okay naman ang libro ko. Pero napasok kita ha. It's okay, miss. Ito ang unang engkwentro ni Ophelia at Glassy. Halip na matuwa si Glassy dahil natapunan niya ito ng mainit na kape, ay nainis siyang lalo dahil hindi yun ang inaasahan niya. Mas inaasahan niya mag-inarte ito, tatawag ng manager o kung sino naka-assign at ireklamo siya. Ngunit hindi tipikal na mayamang babae si Ophelia. Napakamahinhin at hindi makabasag pinggan. Maganda rin ang kutis nito. Sobrang delicate ng skin na konting paso'y naging pink. Dahil sa dami ng pera nito, ay hindi akalaing 2 dekadang tinanda nito kay Glassy. Nagdadabog si Glassy nang makapasok sa kanyang kwarto at init siya ang maliit na bag dahil sa galit. Ano ba yun? Hindi man lang siya nainis o nagalit. Mas importante pa ang libro niya kaysa sa kanya. Naunang nag-check out si Art at Ophelia, samantalang si Glassy ay sa gabi pa nakatakdang mag-check out. Nang gabing yun, pagbaba niya sa kanyang kotse, dumiretso siya sa kondo. At sa labas noon, nakita niya si Puring, ang kanyang tiya. Nang makita siya nito ay halos magpalakpakan ng 2 tenga nito. Hoy Glass, asinsado ka na. Ay hindi, mayaman at madam ka na. Ngunit hindi natuwa si Glassy. Lintik, hanggang dito sinusundan ako ng kamalasan. Lalong pumangit ang gabi ko. Grabe naman to. Kung di dahil sa akin hindi mo makikilalang lalaki nag-alis sa'yo sa bar na yun. So, magpapasalamat pa ba ako sa inyo? Na kung di sana sa inyo nag-aaral pa rin ako sa high school at hindi kong kanikin yung lalaki binibentang sarili? Magpapasalamat talaga ha? Sinira niyo ang buhay ko. Tinapon niyo ako sa lungga ng mga lalaking pinagnanasaan ng bata kong katawan. I think wala naman ho akong dapat ipagpasalamat dahil katawan kong nagsikripisyo kaya ako narito. Bastos at balahura ka talaga. Ganito na lang. Hato, 20,000. Para naman manahimik ng bunganga ninyo. Tapos kapag naubos na ninyo sa sugal, si Bea Fortina, benta ninyo sa kabaret
para magkaroon kayo ulit ng... Hindi na nagawa pang tapusin ni Glassie ang sasabihin nang mapabiling ni Puring ang kanyang mukha dahil sa sampal. Sumusobra ka na. Ako? Sumusobra? Heto ang pera tulad ng gusto ninyo. At wag na kayong magpapakita sa akin. Dahil sa susunod na pumunta kayo dito, ipaparade ko ang lungga ninyo. Akin na nga yan. Heto rin naman ang tandaan mo. Yung mga katulad mong sa burak ng galing. Para saan pat babalik ka rin sa burak. Isang araw iiwan ka rin ng lalaking yan kapag nagsawa na siya sa'yo. Hindi na ni Glassie pinagmasdan ng tiyahing umalis. Siya na mismong tumalikod dito. Ay, kapag nakikita kong umasenso naglalabasan mga taong naiinggit sa'yo, halip na matuwa sila, sila pang humihiling na pagbagsak mo. Nang makabalik na siya sa kanyang kwarto, ay nagsalin siya ng alak at uminom. Sa dami ng nainom, ay hindi niya na namalayan ng oras. Siya'y nakatulog na. Samantala, si Art at Ophelia naman ay magkaharap sa pagkainan. Magkalayo sila sa isa't isa. I hope you enjoyed our anniversary celebration. Of course, honey. Siya nga pala, bakit may bandage ang kamay mo? Wala to. Natapunan lang ako ng kape kanina. A bit clumsy girl. Pinakinggan ni Art ang asawa sa pagkukwento nito at walang kaalam-alam na si Glassie tinutukoy ng asawa. Wala pa rin siyang alam na sinubukan ni Glassie lumapit kay Ophelia kaninang umaga. Nang makatulog si Ophelia, ay lumabas si Art ng kanyang kwarto. Gamit ang isang burner phone ay tinawagan niya si Glassie kung nakauwi na ba ito. Ngunit tuloy lang ang pagriring ng telepono at sa pang-apat na subok ay bigla nilang huminto ito sa pagriring. Kaya napamura si Art na sa ginawa ni Glassie sa pambabaliwala sa tawag niya. Hindi na ilantanan ni pa ni Art ang hating gabi na. Umalis siya para puntahan ni Glassie sa kondo nito. Ngunit ang hindi niya alam ay gising na gising si Ophelia at tinatanaw lamang ang kanyang pag-alis. Mabilis ang takbo ng kotse ni Art para makarating agad kay Glassie. Nadatnan niya si Glassie ang mahimbing nang natutulog si sofa. Nagkalat ang mga bote ng alak sa lamas at sahig. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Art. Inilipat niya si Glassie sa kama at niligpit ang mga basyo ng alak. Halos papaliwanag na nang lisanin ni Art ang kondo ni Glassie. Inaasahan niyang tulog pa rin si Ophelia sa pagdating niya. At tama naman siya. Naligo siya at nagpalit ng pang-opisina. Nang sinusuot niya ng kanyang relo, ay nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Ophelia mula sa kanyang likuran. Art, honey. Good morning. Good morning din. Sabay silang nag-breakfast, ngunit hindi inaasahan ni Art na ngayong umaga ilalahad ni Ophelia ang isang problema na magpapabago sa kanilang relasyon. Honey, I know may kinalolokohan ka na namang babae. Naibaba ni Art ang kanyang table napkin at kumunot ng noo. Wala. Of course. Nagdududa ka na naman. Patuloy mo lang binabalik ang nakaraan. Napailing si Ophelia at isanad ang mga online statement ng card ni Art sa kanyang email. Chineko kasi ang black card mo. Natatandaan mo ang card na binigay ko sa'yo last year? Yung birthday gift ko sa'yo? May mga transactions kasi na alam kong hindi ikaw gumagamit. For an instance, kabit mo bang gumagamit? Pinararatangan mo naman ba ako may kabit, ha, Ophelia? Puro trabaho na nga lang ako eh. Alam mong nakakapagod ang pumalit sa'yo bilang CEO ng kumpanya. Noon pa hindi kita hiningian ng mga bagay na tulad niyan. I've always been loyal to you. At isang beses lang nangyari yun. Nagsisimula ng manggilid ang luha ni Ophelia dahil alam niyang hindi nagsisabi ng totoo si Art. Hindi nagsisinungaling ang mga billing statement ng bangko. Nauulit lang ulit ang pangbababae nito. Anyway, na-send ko sa'yo ang mga record ng mga transactions. You reviewed it yourself. By the way, gusto ko nang maghiwalay na tayo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Art. Mas lalo itong dumilim, ngunit hindi nag-abala si Art na sumagot. Nilapitan niya si Ophelia at hinawakan ang balikat nito. Unti-unting naramdaman ni Ophelia ang paghigpit noon. Paano kung sabihin ko sa'yong ayoko? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Halos 20 years na tayong nagsasama. Kung may babae man ako, hindi ba dapat masaya ka na rito pa rin ako umuwi?
Ilang beses mo na itong ginagawa sa akin, Art. Akala mo ba pulag ako sa mga kalokohan mo? Alam kong mga ginagawa mo. But this girl, she's different from the others. Nagtagal ka sa kanya at binigay mo pa ang black card na binigay ko sa'yo. Oh really? Dapat na ba ako matakot? Alam mo namang hindi talaga maayos ang pagsasama natin, di ba? Paano naman ako makokontento sa'yo kung hindi mo ako mabigyan ng anak? Nilihim mo pa. Nalaman ko na lang after 2 years ng pagsasama nating dalawa. Pumapayag na ako sa annulment kung yan ang magiging dahilan mo. Let me go. Ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Ophelia ay hindi siya binitawan ni Art. Lalong piniga ni Art ang manipis na balikat nito. Noon gusto kong maipaanalang kasal nating dalawa. Pero ngayon, tingin mo ba papayag ako? Ha? Hindi ko inasahang magsisinungaling ka sa akin na matagal ka na palang baog. Ikaw ang unang niloko sa ating dalawa. Niloko mo ako. Art, nasasaktan na ako. Ano ba? Let me go. At sa uli, inamin na rin ni Art na meron siyang babae at isang pagbabantang sinabi niya kay Ophelia. Huwag mong pakialaman ng babae ko, ha? Hindi mo siya katulad. She deserve everything. Pero lahat ng meron kay sa akin, kung hindi ka makikipaghiwalay sa akin, ay sisirain ko siya. Parehas na magiging impyerno ang buhay nating dalawa. Binitawan ni Art ang balikat ni Ophelia. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha ni Art. Napatayo si Ophelia at humakbang siya palayo sa asawa sa takot na may gawin pa itong iba. Ngunit biglang nagbago ang tono ng pananalita ni Art. Mula sa pagiging ruthless ay naging malumanay ito na parabang binuhusan ng malamig na tubig. I'm sorry, Ophelia. Hindi ko sinasadya. Alright, hihiwalayin ko ng babaeng yan. Ayusin natin to, please. Sa mga sinabi niya ni Art, sa halip na maging kampante at matapang na hamunin ng hiwalayan ng asawa, ay ginapang ng takot si Ophelia at ilang beses siya napailing. Kitang-kita niya kung paano naging marahas si Art nang dahil sa mistress nito. Alam niyang malaki ng impluwensya nito sa asawa niya. Matapos ang komprotasyong yun, ay naging distant si Ophelia sa kanyang asawa. Hindi naman niya ito magawang i-report sa otoridad. Ngunit si Art ay hindi basta-basta pumayag sa sitwasyong yun. Hindi siya nagparamdam kay Glassy at nanatili palagi sa tabi ni Ophelia. Pinilit niyang suyuin si Ophelia tulad ng ginagawa niya sa tuwing nalalaman nitong may babae siya. Ngunit ngayon ay mas nag-effort si Art para lang mapatawad siya ni Ophelia. Dahil kahit sa gardening hobby ng asawa ay nagawa niyang gamitin para maging kapani-paniwala. Isang araw ay may mga lalaking nagpunta sa hardin ni Ophelia. Anong ginagawa niyo rito? Gulat na sabi ni Ophelia nang makitang ilang lalaki sa kanyang hardin. Pinapunta po kami ni Sir Art para mag-renovate ng garden. Alam na alam ni Art kung paano aamuhin ang kanyang asawa. Mahilig sa mga roses, Ophelia. At ang pag-garden ay isa sa mga pinaglilibangan ng asawa. Napaangat ng tingin si Ophelia sa library kung saan kitang-kita niyang nakatayo at nakadungaw ang kanyang asawa. At nang gabing yun ay muling gumawa ng paraan si Art para makuha ang loob niya. Ophelia, ayusin natin to. Sobrang busy lang ako at stress sa work. Kaya ako lang naman nagawa ang bagay na yun Promise, I will not do it again. Hindi nagsalita si Ophelia bilang pagsang-ayon. Ngunit kahit anong iwas niya at reject sa panunuyo ng asawa, ay hindi siya nakahuma nang yakapin siya nito't halikan. Muli na namang nabuhay ang pagmamahal ni Ophelia sa lalaki. Hindi naman niya maitatangging marami na siyang pinagdaanan para lang maging asawa ito. Nang dahil sa lalaki, ay nagawa ng kontra ng kanyang mga magulang. Kinansel niya ang engagement party sa isang negosyanteng gusto ng kanyang mga magulang para lang maikasal sa anak ng katulong. Habang nilalasap ng marubdob na halik ni Art, nag-init ang kanyang mga mata at maya-maya pa ay dahan-dahan ng umagos ang kanyang luha. Gusto ko ako lang, Art. Ayokong may kahati ako sa puso mo. Of course. Ikaw lang, honey. Ayoko makipaghiwalay sa'yo dahil mahal na mahal kita.
Mga bata pa lang tayo, gustong-gusto na kita. Marami na tayong pinagdaanan, di ba? Muling pinanariwan ni Art at Ophelia ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng pagpapainit ng kanilang katawan. Madaling araw na nang malimpungatan si Art nang makitang asawang nakatulog sa kanyang tabi ay pilyo siyang napangiti. Hinding-hindi mo talaga ako matitiis, Ophelia. Bulong niya. Naging mas magaan ang bagong simula ni Art at Ophelia. Pinilit na lang bumawi sa isa't isa habang wala sa eksenang babae ni Art. Humiling si Art na mas maging active sila sa kanilang intimacy. Kaya't isang araw, nagpunta si Ophelia sa Bluebella, isa sa masikat na lingerie brand sa bansa. Naroon siya para bumili ng mga lingerie. Kaagad siyang inasikaso ng mga sales lady at pinakita ang bagong mga lingerie theme set at kaagad yung nagustuhan ng red floral theme lingerie set. Napaka-sexy kasi noon at talagang kahit sinong lalaki maaakit. Kaagad namang nilabas ang set, ngunit hahawakan na sana ni Ophelia nang may mabilis na kamay ang dumakma sa set. Na walang iba, kundi ang babae ni Art na si Glassy. Wow! Itong gusto ko. Yes, itong gusto ko. Tiyak na maglalaway ang baby ko. Nabigla si Ophelia at napatingin lang sa babaeng umago sa kanya ng lingerie set. Nakilala naman niya agad ang babae, ang kirida ng kanyang asawa. Oh, I'm sorry, Ginang. Sorry kung inago ko sa ito, ha? Paano ba naman Mas bagay ito sa akin. See? Batang-bata't sexy. Unlike you. So, etong gusto ko. Kukunin ko yan. Buong akala ni Glassy ay hindi siya nakilala nito. At tulad ng nasa hotel sila, ay palalagpasin na ni Ophelia ang nangyari. Sa'yo na. Nakakaawa ka. Wait, anong sabi mo? Nakakaawa ako? Oh, wait. Natatandaan kita. Ikaw yung babaeng natapunan ko ng kape sa hotel, di ba? Oh, oo nga, no? What a coincidence, no? Sabi ko sa'yo na yan. Mali ang rinig mo. I'd said, sa'yo na yan. Hawakan mo na. Not nakakaawa, ha? Marami pa namang mga lingerie set dito. Yung babagay sa akin, right? Thank you. Binalingan ni Ophelia ng tingin ng staff at ngumiti bago magsalita. Just get me the expensive set. Mas mahal, mas worth was sa akin ni Mister. Balik honeymoon kasi kami ngayon Pang-aasa ni Ophelia. Hindi niya na kaya pang palagpasin ang sandaling to. Bumaba siya sa level ng kirida. Habang si Glassy naman ay lalong nainis. Gayun pang ilang linggo na siyang hindi kinukontak ni Art kahit pagpunta sa kondo ay hindi na ginagawa ng lalaki. Umismid lang si Glassy matapos kalmahin ang sarili. Hindi pa rin siya umalis doon. Pakiramdam niya ay hindi talaga siya papansinin ni Ophelia kaya muli siyang umiksena. Muli niyang inagaw ang nasa kamay nito. Ngunit hindi na yun binitaw ni Ophelia. Nakipaghilahan na nito hanggang sa bigla nilang niyang bitawan at mapaupo si Glassy sa sahig at na-damage na ang lingerie. Oh, I'm sorry. Bakit ang hilig mo kasing mang-agaw Ayan tuloy. Sa marumi kang sahig bumagsak. I'll just get the other set. Total na damage mo na. Mas masarap kasing nakukuha sa pang-aagaw. Mas mainit. Mas nakaka-enjoy kapag alam mong hindi sa'yo. Pero nagagawang makuha anytime I want. Nagdilim ang mukha ni Ophelia sa mga sinabi ng babae. Sa dami kasing babaeng naging karelasyon ni Art, ay ngayon lang siya naka-experience ng babaeng kereda na malakas ang loob na harapin siya. Akala mo makukuha mo si Art? Nagkakamali ka. I know everything about you. Even your illicit affair with my husband. Naging emosyonal ang mga tagpong yun hanggang sa may mga security staff na nagpunta dahil sa insidente. May mga tao ring nakaisyoso at ang ilan pa ay mga mayayaman. Mabilis ang mga pangyayaring yun. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Glassy. Hindi niya lubos akalaing alam na ni Ophelia kung sino siya. In an instant ay dinampot niyang inagaw ng lingerie at nanginginig na pumunta sa counter. Si Ophelia naman ay nakahalukip-kip habang pinagmamasa ng babae sa counter. Kalaunan
ay binalit niyang tingin sa mga bagong set na binuksan ng staff. At doon, nagimbal si Glessy sa kanyang kinasadlakang problema. Dahil ang card na binigay ni Art ay patuloy na dinedecline ang transaction niya. I'm sorry, decline pa rin po. No way, kakaswipe ko lang yun this morning. I'm sorry ma'am, cash payment na lang po tayo. Pero wala akong cash dito. Sa huli, ay pinipilit siyang pagbayarin sa na-damage na lingerie. Ito ang expensive set at kung hindi siya magbabayad, ay diretso siya sa police station. Matapos malaman ang nangyari sa malitang kirida ni Art, ay masayang umuwi si Ophelia sa Manor. Sa sobrang saya, ay nakuha niya pang mag-bake ng cake at maghanda ng candlelight dinner para sa kanilang dalawa ni Art. Pinag-day off rin niya ang makatulong at nagsuot ng sexy dress, paghahanda sa pagdating ng kanyang asawa. Nang marinig niyang sasakyan ng kanyang asawa, ay kaagad siyang tumayo at naghintay sa pinto. Ngunit hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Art nang makalapit ito sa kanya. Madilim ang mukha nito at halip na halik at yakap ang sinalubong sa kanya, ay kaagad itong hinablot ang kanyang buhok at hinila siya nito sa loob. Art, ano ba? Bitawan mo ko! Nasasaktan ako, stop it! Ngunit walang nagawa ang kanyang sigaw, si lalaking nais ay saktan siya. Ilang beses siyang nakalmot ang lalaki, ngunit hanggang doon ang nagawa niya. Matapos ay naramdaman niya lang niyang bumagsak na siya sa malamig na tiles. Umaagos ang dugo at dahan-dahang lumabo ang kanyang paningin. Isang kagimbal-gimbal na katapusan ng sinapit ni Ophelia ng gabing yon. Hindi niya narinig si Art na magsalita o magalit. Lumipas ang gabing yon, tahimik at payapa ang buong Manor. Kinabukasan, nagulat na lang ang mga katulong nang wala na si Ophelia. Hindi naman natin tinanong pa ng mga katulong ang kabuuan ng detalye. Alam nilang may mga times na bigla nilang nawawala at umaalis ng bansa ang kanilang among babae, ngunit kakaiba ngayon dahil may iniwan itong sulat kay Art. Ilang araw na hindi makausap si Art dahil sa pagiging tulala at kung minsan ay wala sa kanyang sarili. Mabilis lumipas ang mga araw, buwan, isang balitang natanggap ni Art. Si Ophelia nagpakamatay. Mga damit na lang natagpuan at ang kapirasong sulat. Nagtagpuan ang lahat sa isang yate, ang yating binilin ng mag-asawa. Dahil sa biglaang nangyari, ay pinaimbestigahan ni Art ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sir, ang sabi niya kailangan na niyang magbakasyon. Pinayagan ko siya. Yan pala, andito lang siya sa yate. Please, pakibalitaan ako kapag nakuha na yung bangkay niya. Please, ano man ang pinagdaanan ng asawa ko, tiyak na kasalanan ko. Hindi ko alam na puno na siya ng depresyon. Sinimulan ng investigasyon na tumagal ng ilang buwan, ngunit walang nakuhang bangkay. Inihinto ang investigasyon at diniklara nga kinitil nga nito ang sariling buhay. Tumugma naman dahil may mental problem si Ophelia, ayon sa psychiatrist na nakausap ng mga pulis. At dahil sa nangyari, naisarang investigasyon, naging malaya si Art sa pagiging person of interest. Napatunayan din na magandang relasyon nila sa isa't isa sa statement ng mga katulong. Dahil doon, ay walang kahirap-hirap na nakuha ni Art ang life insurance ni Ophelia. Walang tumuto sa desisyong yun. Mabilis at kaagad na nakuha ni Art ang pera na nagkakahalagang 2 billion. Dahil sa nangyari, binenta ang kumpanya at ang lahat ay napunta sa kanya. Lumipas ang isang taon, inalis na ang lahat ng ala-ala ni Ophelia sa Manor. Sinunog ang mga gamit at ang natira na lang ay maalahas ni Ophelia. Di naglaon ay dumating sa Manor si Glessy bilang bagong nobyo ni Art. Nagtataka ang mga katulong, ngunit hindi na nila kunestyon dahil ayaw nilang mawala ng trabaho at sa takot nila sa amo ng lalaki ay tinanggap nila si Glessy bilang bagong lady ng Manor. Ang ganda! Talaga bang dito na ako titira? Paano si Ophelia? Paano kung bumalik siya? Paano pa makakabalik ng isang babaeng patay na? Nabigla siya sa narinig niya dahil ang huling kwento ni Art ay ng ibang bansa ito. Paanong patay? Ang sabi mo, nasa ibang bansa.
Last year, after she found out our affair, she left. Akala ko magpapalamig lang siya at pag-iisipan ng pag-file ng annulment. Then, several months later, nakatanggap ako ng balita. She took her own life. Please, don't ever mention her name. Nakokonsensya rin ako sa nangyari at pinagdaanan niya. Napatango lang si Glassie sa kanyang nalaman. Matapos kasing insidente sa lingerie shop, ay pinapunta ni Art si Glassie sa malayong probinsya. Nawalan sila ng komunikasyon para sa safety nito. Binigay ni Art ang marangyang buhay ni Ophelia kay Glassie. Walang gabing hindi nila pinaligay sa pili ang bawat isa. Namuhay sila na parang hari Treyna, ngunit yon ay nagtagal lamang ng ilang buwan. Isang araw, sa paglilibot sa kabuuan ng Manor, ay natagpuan ni Glassie isang journal. Nagulat pa siya nang malamang iyon ang pag-aari ni Ophelia. Nung unay nais itong ipasunog, ngunit sa huli ay naakit na rin siyang basahin iyon dahil sa isip niya, patay naman ang may-ari noon at nais niyang malaman kung gaano kalungkot ang buhay nito. Gaano nga ba kalungkot ang isang mayamang babae na nasa kanya ng lahat para nga lang sa pag-ibig? Poor Ophelia. Nagpakamatay dahil sa selos. Hindi pinaalam ni Glassie kay Art na nasa kanya ang journal diary ni Ophelia. Itinagaw niya ito sa mga guest room. Ilang araw din ang lumaan at nagpunta si Art sa isang business trip. Sa unang pagkakataon ay naging mag-isa siya sa kwarto. Kinagabihan ay nakarinig siya ng huni ng pusa. Ngunit kahit anong tawag niya ay hindi naman ito lumalabas. Tinanong niya ang ilang katulong kung may paggalagalang pusa sa Manor. Sumagot naman ng mga ito na wala, ngunit nabanggit ng isang katulong na may alagang pusa si Mana Ophelia, si Marion. Malaki itong pusa at mahal na mahal ng nasirang Ophelia, ngunit bigla na lang daw itong nawala. Kakaiba naman ng pusang yun. Hindi naman to aalis kung mabait sa kanyang amo. Ngunit tulad ng inaasahan niya, limitado lamang ang sagot ng mga naroon. Madalas ay lagi silang abala sa mga gawaing bahay. Naalala niya ang diary ni Ophelia. Ito na ang pagkakataon niyang basahin to habang wala si Art. Kinuha niya iyon at sa unang pagkakataon, binuklat niya iyon. May mga pulang bookmark ang naroon. Iyon ang una niyang binuklat. August 8. Gusto kong umiyak. At ano naman ang gawin ko ay hindi ko makita si Marion, ang baby ko. Nilibot ko ang buong kabahayan pero hindi ko marinig kahit ang huni ng aking pusa. Siguro takot na takot siya. Umuulan pa rin. Nakita ko si Art na palakad-lakad sa buong kabahayan. Sinundan ko siya sa labas. Nais ko sana siyang tanungin kung saan niya gagamitin ang dala niyang pala. Pero nagimbal na lang ako sa aking kinatatayuan nang makita kong may kinuha siyang sako sa gilid. Nagpunta siya sa likod. Nabasa ako pero nais kong malaman ang gagawin niya. Napahinto ako nang marinig ko ang paghuni ng pusa ko. Kung hindi ako nagkakamali, si Marion ang nasa loob ng sako. Ngunit si Art, hinampas niya ito ng malakas. Natukop ko ang bibig ko. Unti-unting nawala ang huni ng aking alaga. Nakita ko kung paano niya inilibing ang aking alaga. Nagulat pa si Glassie nang marinig niyang pagkatok ng mayordoma. Dali-dali niyang tinago ang diary at lumabas ng kwarto. Nasa telepono po si Sir Art. Gusto raw po kayong makausap. Pinilit niyang umarting maayos, ngunit nanginginig ang kanyang labi dahil sa nalaman niyang ginawa ni Art sa pusa ni Ophelia. Tumango na lamang siya sa katulong at tinungo ang telepono. Hello, Art? Kanina pa ako tumatawag sa smartphone mo. Palagi mo tong dalhin dahil alam mo namang namimiss kita. Oo nga pala. Naiwanan ko sa itaas. Nag-iikot lang ako dito sa paligid. Maganda kasing panahon eh. Kapag naiinip ka, may mga park sa paligid. You can go there. Hindi niya mapigilan ang panlalamig ng kanyang kamay habang kausap si Art. Dahil ang naaalala niyang tagpo ng gabing yun ay ang pagsulpot ni Art sa kondo niya. Basang-basa, puro putik ang ladlaran ng suit nito at ang polo may mga kalmot gayon din sa katawan nito.
Matapos ang ilang minutong pag-uusap ay binaba ni Glass yung telepono. Binalikan niya ang diary at binuklat ang mga sumunod na bookmark habang umaalon sa kabangka ng dibdib. November 21. Nag-celebrate kami ng 28th wedding anniversary sa isang 5-star hotel. Mice from the town. He's always like this. Quiet, tranquil, and sometimes bigla nilang niya akong hahalikan pero palaging hindi na uuwi sa intimate moments. There's a sudden stop and he always says, sorry. Nakikita ko sa mga mata niyang confused siya at laging wala sa sarili. I know he's tired. Mahirap humawak ng kumpanya pero siya ang lalaki. November 23. Huling night namin sa hotel. I don't know what was in his mind. Sinalinan niya ako ng wine. We drink wine and after a few sips, I suddenly felt sleepy. I don't recall anything, but I was surprised when I woke up. Magulong kama, wala akong saplot, at may mga pasa ako sa buo kong katawan. Pinanggigilan niya kaya ang katawan ko? Mas gusto niya yata yung tulog ako at lasing. Itinigil ni Glass yung pagbabasa. Nakaramdam siya ng konting selos sa nabasa niya. Palagi kasing nababanggit ni Art na boring si Ophelia sa kama. At wala nang nangyayari sa mga ito. Muli niyang sinarado ang diary, ngunit may kunong peras ang nagtulak sa kanyang ituloy niyang pagbabasa. Ano ba to? Kinikilabutan naman ako sa mga sinulat ng babaeng yun. Pinatay ni Art ang pusa niya tapos nakuha pa rin niyang mapatawad si Art. Nag-celebrate pa sila ni Art sa hotel. Nakita niyang mga papel na nakaipit sa back pocket ng diary. Iyon ang binuklat niya at tumambad kay Glass yung mga intimate photos nilang dalaw ni Art sa kabilang room. Inisa-isa niya ito. Lahat yun ay nakadetali noong January. Hinanap ni Glass ang date na yun sa diary ni Ophelia. January 6. Biglang nagbago si Art. Naghinala na kasi ako kung may babae na naman siya. Nakita kong billing statement ang black card na binigay ko sa kanya. Wala naman siyang biniling kotse, bahay, at isang katerbang sexy dress. Naging womanizer si Art. Ngunit sa tuwing hahamonin ko siya ng hiwalayan, bumabalik siya sa katinuan. Nangako siyang aayusin ang pagsasama naming dalawa. Kahit nakasalanan ko rin naman kung bakit siya naging ganun sa akin. Itinago ko kasing paog ako. Hindi ko siya mabibigyan ng anak. Pero kaya kong lunukin ang pagkakaroon niya ng illicit affair. January 25. Nakilala ko ang baby mistress ng asawa ko. Halos anak na namin siya. She's beautiful. Hindi ko maitatanggi. Kaya kahit na alam kong mahal siya ni Art, ay hinayaan ko lang. Pero she openly does things to me. She openly mocked me. Natural lalabanan ko siya. Pero hindi ko siya nais na patulan. Dahil at the end of the day, si Art uuwi pa rin sa akin. January 25. Night. Pinag-day off ko ang mga mates para naman masolo naming dalaw ni Art ang buong bahay. Nag-prepare ako ng candlelight dinner. Medyo matagal siyang dumating kaya nakapagsulat pa ako. Gusto ko siyang makasama ngayon. Masaya ako. Ay, mamaya ako na lang itutuloy. Narinig ko ng sasakyan niya. Huminto na roon ang diary ni Ophelia. Hindi na malay ni Glassy ang pagtulo ng kanyang luha. Pinipilit niyang iproseso sa isipan niyang lahat. Ang mga sinabi ni Ophelia at ang mga mangyayari pa. Unti-unting pinapaalala ng diary ang nangyari ng gabing yun. Nang gabing yun, sinundo siya ni Art sa police station. Paying the damages sa Blobella. Umiiyak siya kay Art at sinusumbong niyang mga ginagawa sa kanya sa Blobella na kahit siya naman ang nagsimula. Alam niyang galit na galit si Art ng gabing yun. Ngunit hindi pumasok sa isip niyang masasaktan ni Art ang sariling asawa dahil sa kanya. Sumibol sa kanyang dibdib ang matinding konsensya. Binalik niya ang diary sa ilalim ng kama, pinunasan ng kanyang luha at nilisan ang lugar na yon. Hindi niya napansin ang oras at nagtungo siya sa kanyang kwarto. Kahit anong tawag ng makatulong sa kanya ay hindi niya ito pinagbuksan. Masama ang loob niya sa nangyari.
Alam niyang walang balak na umalis si Ophelia. At alam niyang may ginawa si Art sa dating asawa. Pumasok na rin sa kanyang isip na baka hindi business trip ang pinuntahan nito, kundi ang ibang babaeng ito. Ang diaryng iyon ay lumikha ng kakaibang kahulugan sa isip ni Glassy. Kalagitnaan ng gabi ay naalimpungatan siya sa mga kamay na humahaplos sa kanya. Mabilis siyang lumayo, ngunit nagulat siya dahil si Art ang nabungaran niya. Art? Anong ginagawa mo rito? Nasa business trip ka, hindi ba? I was worried about you. Hindi ka kumain ng lunch at dinner. Kaya pinilit kong umuwi dahil sa'yo. Naging emosyonal si Glassy. Hindi niya na napigil ang pag-agos ng kanyang luha. Nang tangka na siyang hahawakan ni Art, ay bigla siyang nanlamig at nakaramdam ng takot. What's wrong? May problema ba tayo? Art, anong totoong nangyari kay Ophelia? Talaga bang nagpakamatay siya? Napailing si Art at mabilis siyang hinila. In an instant, nagbagong ekspresyon ng mukha nito. Ang kanina nag-aalala ay naging seryoso at kunot ang noo. Sa tingin mo ba magsisinungaling ang mga pulis? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ayoko nang mababanggit ang pangalan niya. Napatango na lang si Glassy. Sapat nang nakita niya at ang lalaki sa kanyang harapan ay nakakapanibago. Hindi itong lalaking nakasama niya sa manakaw na sandali. Batid niya ang galit ni Art noong gabing yon sa police station. Ang mga titig niya ay unti-unting bumaba sa puting kwelyo ng polo ni Art. May mga bahid ng pula-pulang lipstick dahil sa kintab sa tuwing matatamaan ng liwanag. Muli niyang pinakatitigan ang mukha ni Art. Art, I'm sorry. Sorry I made you worry. Nang gabing yun ay hinila siya ni Art sa isang mahigpit na yakap. Ngayon ay wala na silang pinagkaiba ni Ophelia. Ang pabangong nagmumula sa katawan ni Art ay parang lason na nagpapalamig sa pagmamahal ni Glassy sa kanya. Huminto siya sa pag-iyak dahil ang emosyong yun ay napalitan na ng pagdududa at pagkawala ng pagmamahal sa lalaking dating niyang pinangarap. Magkatabi silang natulog ni Art, ngunit kahit napilitin niyang makatulog ay hindi niya magawa. Hanggang siya marinig niyang muli ang huni ng pusa. Mabilis siyang tinakpan ng kanyang dalawang tenga. Gusto ko nang umalis dito. Ophelia, I'm sorry. Maya-maya pa ay nawala ang huni ng pusa, ngunit sa kanyang tabi naman ay narinig niya si Art na parang binabangungot. Lalo siyang nawindang sa takot nang sakali nito ang sarili. Unti-unting natutuyo ang lalamunan nito. Tulong! Tulong! Ophelia, please! Ani Art habang sakalang sarili. Kahit takot na takot, ay tinulungan pa rin ni Glassy na magising si Art. Ang diyang hilahin ng kamay, sabakin at sa panghuling subok na sampalin ay nagising si Art. Pawis na pawis ito at bakas ang matinding takot. Sabi ko naman sa'yo, huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya. I think galit na galit siya sa atin. Gusto niya akong patayin. Babalik ako sa probinsya. Ayoko na rito, Art. Iiwan mo ako? Tama, iiwan mo ako. Tulad ka rin, Ophelia. Iiwan mo ako. Hindi ko na kayang magtagal pa rito. Parang anytime magpapakita siya sa akin at baka ako naman pagtangkaan niyang patayin. Nagsimulang bumigat ang paghinga ni Art dahil sa mga narinig niya kay Glassy. Minumulto tayo ni Ophelia. Hindi mo ba siya nararamdaman? Nababaliw ka na. Iyon lamang ang narinig ni Glassy kay Art matapos ay lumakad dito papunta sa pinto. Sumunod si Glassy, ngunit tinulak siya ni Art kaya siya napaupo sa sahig. Nagsimulang mga talang labi ni Glassy. Anong gagawin mo sa akin? Ikukulong mo ako rito, ha? Ganito rin bang ginawa mo kay Ophelia, ha? Hindi. Hindi ko siya kinulong. Muling umagos ang luha ni Glassy. Sa kumusyong nangyari, ay malabang walang katulong na hindi nagising. Isinarado ni Art ang pinto at nilak. Pinagsabihan niyang mga katulong na walang nilapit sa kwartong yun. Dinahilan niyang may sakit si Glassy at malapit sa pagkawala sa sarili. Patuloy na nagsisigaw si Glassy, ngunit tanghali niya nang buksan nito ang pinto. At bumungad sa kanya, si Art
na madalang tray ng pagkain. Napaatras si Glecy dahil sa takot na kung anong gawin sa kanya ng lalaki. Patay na si Ophelia. Wala nang hadlang sa pagmamahalan natin. Pero hindi ko siya maintindihan. Ay pilit mo siyang pinapasok sa buhay natin. Nakuha ko ng life insurance. Naibenta ko na rin kumpanya. Her billionaires actually. Yung lakad mo, sabi mo business trip. Wala ka ng kumpanya. O nang bababae ka? Pinaning kita ni Glecy ng mamataang lalaki. Yes, babae or business. Still a business trip. Base sa mga sagot ni Art, ay inamin niyang na babae ito. At ngayon ay may pagngiti pa ito. I hate you. Nilapag ni Art ang pagkain ni Glecy sa side table at sinimulang lapitan ang babae. Tinulak niya si Glecy sa malaking kama. Ang dating kilig ay nabalot ng takot. Ang bawat haplos ni Art sa kanya ay hindi na siya napapayaw sa kiliti, kundi sa takot na maaring gawin sa kanya nito. Hinaplos ni Art ang maamong mukha ni Glecy. I did everything for you. For us. Nasa atin ang lahat. Bahay, pera, alahas, at kayamanan ni Ophelia. And yet here you are, worrying about the suspicious death of my ex-wife. Bakit? Pinagdududahan ba ako, ha? Pinatay mo ba siya ng gabing yun? Lalong naging bayolenteng inasal ni Art. Mabilis itong piniga ang kanyang panga. Ano bang sinasabi mo? Napapikit na lang si Glecy bilang pagpapaubaya. Sa lalaking ang tingin sa kanya ay unti-unti nang naging mahalay ang tingin sa kanya. Naramdaman na lang niyang hinahalikan na siya nito. Matapos ang pagpapainit ng katawan ay pumasok ito sa loob ng shower. Napabangon naman si Glecy sa kama. Nanginginig niyang sinuot ang kanyang damit at tinungo ang pinto. Ngunit pagbihit niya ay lumikha yun ng matinis na ingay. Nagtatakbo siya palabas, ngunit nagulat siya nang may katulong na pumigil sa kanya. Miss Glecy, bumalik na po kayo sa inyong kwarto. Mahigpit po kasi kayong pinagbili ni Sir Art sa amin na bawal daw po kayong lumabas ng kwarto. Ano ako? Ikukulong niyo rito? Hindi ako preso. Kami po kasing mapapagalitan. Tara na po sa kwarto. Ayoko. Maya-maya pa'y napansin ni Glecy ang pag-atras ng mga katulong. Tumalikod na rin ang mga ito, ngunit kasabay nun, ang sumunod niyang napansin ay ang papalapit na ibag patungo sa kanya. Mabilis naman siyang napaharap dito. Si Art. Hindi. Anong gagawin mo sa akin, ha? Gagawin mo lang ba akong preso dito? Kung hindi ka magpapakabait, I guess you left me no choice. Makukulong ka talaga. Maawa ka sa akin, Art. Ayokong makulong. Ayokong matulad kay Ophelia. Then be obedient, Glecy. Hindi ka matulad kay Ophelia kung susundin mo ako. Tsaka, malayong malayo ka sa kanya. Para itong isang maamong tupa na binuhat ni Art si Glecy na parang bagong kasal. Lumipas ang araw na yon. Pinilit ni Glecy ang pakisamahan si Art. Hindi siya lumabas ng kwarto at nanatiling tahimik. Hindi na siyang tangkapang kulitin si Art tungkol kay Ophelia. Muli namang naging mabait si Art sa kanya. Ilang araw ang lumipas at hinayaan siya ng lalaking muling lumabas. Ngunit makalabas man siya ay alam niyang hindi siya talagang malaya. Isang umaga, nakita niyang umalis ang sasakyan ni Art kaya nagmadali siyang pumunta sa guest room kung saan tinago ang diary ni Ophelia. Hahanap ako ng ebidensya para tuloy na akong makalaya rito. Muli niyang binasa ang diary ni Ophelia mula sa pinakadulo hanggang sa ilang buwan bago pa ang kumprontasyon nilang Ophelia sa Blue Bella. Sa kanyang pagbabasa ay muli na naman siyang napadpad sa pusang si Marion, ang lugar kung saan nakita ni Ophelia na nilibing ang kanyang alaga. Sa Rose Garden, doon niya kaya inilibing si Ophelia? Dala-dala niya ang diary ni Ophelia habang nilibot ang mata sa lugar. Hinanap niya ang Rose Garden ang sinasabi ni Ophelia, ngunit natigilan siya nang may katulong na pumigil sa kanya.
Miss Glassy, restricted po ang lugar na yan. Bawal po tayong pumunta sa lugar na yan. Rose Garden po kasi ni Madam Ophelia yan. Bilang respeto na rin po sa namayapang asawa ni Sir Art. Tumango si Glassy. Ngunit ang mga mata ng katulong ay nasa dala niyang diary. Kinubli ni Glassy ang diary sa kanyang likod at sumunod sa katulong. Dinala na ni Glassy ang diary sa itaas para ipagpatuloy ang pagbabasa. Hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pinto. Natigilan siya sa pagbabasa at tinungo yun. Sinilip niyang labas at napansin niyang isang babaeng nakaputi at pumasok sa isang pinto. Muling dumagundong ang dibdib niya sa kaba dahil kung hindi siya nagkakamali ay baka kaluluwa ni Ophelia ang nakita niya. Lakas loob niyang tinungo yun. Ngunit sa pagpasok niya roon ay isang bakanting kwartong bumungad sa kanya. Isang red box ang nasa ibabaw ng kama. Binuksan niya yun at isang maliit na baril ang nakalagay roon. Inilingan niya ang kanyang mga mata sa paligid ngunit walang tao roon. Ikaw bang may gawa nito, Ophelia? Anong gusto mong gawin ko? Papatayin ko ba si Art? Pero makukulong ako. Gusto ko rin sanang pagbayarin siya sa mga ginawa niya sa'yo. Bulong ni Glassy. Kinuha niyang red box at pinasok sa kanyang kwarto. Hindi niya na iniisip kung totoo nga bang kaluluwang sinundan niya o talagang dinala lang siya roon ng kanyang kuryosidad. Kinagabihan ay muli siyang umasa na isang normal na asawa. Sumabay sa hapunan at pinaligaya si Art. Tulad ng nakasanayan, sumabay sa kanyang kapilihan ng lalaki. Uminom sila at ang huli niyang ginawa ay tinali si Art sa kama. Nagawa na nila yon noon at para kay Art, nakadagdag ng kasabikan at engganyo sa pagtatalik iyon. Ngunit ang hindi alam ni Art ay yun ang naiisip ni Glassy na paraan para makalaya. Matapos niyon ay unti-unti siyang lumayo at kinuha ang baril. Tinutok niya ito kay Art. Glassy, saan mo nakuha ang baril na yan? Sinong nagbigay sa'yo niyan? Kay Ophelia. Binigay niya sa akin para gantihan ka. Alam kong may ginawa kang masama sa kanya. Patay na si Ophelia. Nababaliw ka lang talaga. Ginawa kong lahat ng yun para sa'yo. Para sa ating dalawa. Pinatay mo ba siya para sa atin? Sa atin? Aminin mo na ginawa mong lahat ng yun para sa sarili mo. Alam na alam kong nakikipagkita ka sa ibang babae mo. Mahal kita, Glassy. At kahit pagpatay kay Ophelia gagawin ko. Marami na akong isakripisyo. Makasama ka lang. Hindi pagmamahal yan. Hindi ako papayag na gawin mo sa akin ang ginawa mo sa asawa mo. Nanginginig, ngunit matiim na tinutok ni Glassy ang baril kay Art. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginawa mo sa kanya? Shut up. Wala siyang balak na umalis. Tanggap niyang may babae ka. Pero ikaw tong galit na galit ng gabing yun. Pinatay mo siya, Art. I was mad. After what she did to you and Blabella. Sinong matuto ang madatan ka sa police station, ha? Umabot sa sigaw ng nangyari sa kanila ng gabing yun. Ngunit isang katulong ang bigla nilang pumasok. Nagulat si Glassy kaya dito niya na itutok ang baril. Miss Glassy, huminahon po kayo. Makukulong po kayo kapag tinanong niyo yan. Calm down. Nang dahil sa pagpasok ni Rina, ay bigla nilang nagbago ang tono ni Art. Rina, balak na akong patayin. Hindi mo ba alam na itong amo mo, siyang pumatay kay Ophelia? Miss Glassy, pag-usapan na lang po niyo ni Sir Art ito. Anong pag-uusapan? Dito na ito matatapos. Ayoko sa bahay na to. Ayoko na. Aalis na ako dito. Sa ilang segundong yun, ay nakagawa si Glassy ng paraan para mapasunod si Rina. Etong tumawag sa mga pulis. Ngunit bago pa man makarating ang mga pulis, ay nakagawa na ng paraan si Art. Nakalag niya ang pagkakatali sa kanya at mabilis niyang naagaw ang baril kay Glassy. Nag-agawan ng dalawa sa baril at dahil sa iyon, nakalabit ni Glassy ang gatilyo ngunit maswerteng nakailag si Art. Ngunit si Rina naman ang tinamaan. Bumagsak si Rina
At ang ibang katulong naman ay hindi na umakyat pa itaas. Lalong naging mapanghas si Art nang maagaw kay Glessy ang baril. Tingin mo paniniwalaan ka ng lahat? I had to kill her for us. To be with you. Si Ophelia andito lang sa mano na to, tulad ng gusto niya. Resting forever. Papatayin mo ako tulad niya? Habang may oras ka pa, iputok mo na yan. Nagsisisi akong nakilala kita. Akala ko mabuti kang tao. Pinapatao mo ba talaga ako? May mabuti bang tao na niloloko ng asawa, ha? Mag-isip ka nga. Mabuti nga may plano pa ako sa iyo na maging legal kong asawa. Kaya nga pinatay ko si Ophelia para naman maging legal na tayo. Umagos ang luha ni Glessy habang nakatingin sa lalaki. Ngunit bago pa man maiputok ni Art ang baril, ay dumating ang mga pulis. Kaagad niyang sinurrender ang baril. Si Rina naman ay kaagad dinala ng mga medic. Nagulat pa si Art ang siyang pusasa ng mga pulis. Teka, siyang bumalik ka, Rina. Siyang nagtali sa akin sa kama. Bakit akong dapat ang parusahan, ha? Wala nang lakas si Glessy para harapin si Art at ipaliwanag ang lahat. Hinayaan niya ng mga pulis na gawin ang kanilang trabaho. Siya naman ay kasamang dinala sa police station. Isinurrender niya ang diary na mas magdidiin kay Art. Sa kanyang statement, inilahad niya ang lahat simula nang magkakilala silang dalaw ni Art sa isang local na bar hanggang sa magkaroon sila ng mga illicit affair. Nagabing yun ay pinakawalan siya habang si Art ay diretso sa kulungan. Tumuloy siya sa isang hotel at doon nagpalipas ng gabi. Muli ring binuksan ang kaso ng pagkamatay ni Ophelia. Nang dahil sa statement ni Glessy at sa diary ni Ophelia, ay naidiin si Art sa kasong pagpatay sa asawa. At ang nakikitang dahilan ay ang pera, negosyo, at mga ari-arian ni Ophelia. Kasama na rito ang malalaking pera sa life insurance nilang mag-asawa. Ang isa ring hiniling ni Glessy ay hanapin ang bangkay ni Ophelia. At ang alam niyang lokasyon kung saan ito nilibing ni Art ay sa Rose Garden, kung saan restricted ang lahat. Hinukay ang Rose Garden, ngunit di gusto silang makita ang bangkay ni Ophelia. Tanging luray-luray na tela ang naroon na may bahid pa ng dugo. Gumamit na rin ang mga otoridad ng cadaver dogs, ngunit negatibo. Wala silang mahanap na bangkay. Dahil walang bangkay na mahanap, ay muling pinaamin si Art kung saan dinispose ang katawan. At nagulat ang lahat na nang sabihin nitong inilibing niya sa Rose Garden, binalot niya lamang ito ng kumot. Nang malaman ni Art na telelawang nahukay, ay napangdi siya at parang baliw na kinilampag ang lamesa. Then, wala kayong dahilan para ipita ko rito. She's alive and living a life away from me. She framed me for this. Ngunit kahit anong pagwawala niya, ay hindi siya pinakinggan ng officer na nasa kanyang harapan. Kung mahanap man si Ophelia, patay man o buhay, ay makukulong pa rin si Art dahil sa kanyang ginawa. Ang pagpatay sa parents ni Ophelia. Lumipas ang ilang buwan, bumalik sa probinsya si Glessy dalang isang bag. Wala siyang kinuha kay Art ni isang kusing. Pati ang condo unit nito, sinauli niya. Umalis at bumalik siya sa lugar na isang mas mahirap sa daga. Hindi niya luwas maisip na ang babaeng akala niya ay minumulto siya. Yun pala'y buhay pa. Iba talaga ang kayang gawin ng pera. Bumaba si Glessy sa terminal ng bus. Sinilubong siya ni Anthony na isang barok at katulong sa bukid. Kababatan nga ito at noon pa man ay masugid niya na itong maniligaw. Anthony? Bumalik ka, Gless. Oo, dito naman talaga ako nababagay. Hindi sa magulong syudad na yon. Ayoko nang bumalik doon. Sabi niya habang isip ay naglalakbay pabalik sa huling pag-uusap nilang dalaw ni Ophelia. Ito ang desisyong ginawa ni Glessy matapos ang pag-uusap nila ng babaeng akala ng lahat ay napatay ng sariling asawa. It's been Ophelia's plan all along. Mula sa pagkahanap ng diary, sa baril at sa Rose Garden at kahit pa ang huni ng pusang si Marion. Lahat yun ay kagagawa ni Ophelia kakonsyaba ang mga katulong. Ophelia?
Ikaw nga ba talaga yan? Manghaning tanong ng makitang babaeng kaswal na lumalakad papunta sa kanilang table. Nagbagong mukha ni Ophelia. Maikli na rin ang blonde niyang buhok. Napakaliganti pa rin itong manamit. Yes, Glassy. Ako to. Si Ophelia. The new Ophelia. Ano nang mangyayari sa kaso ni Art? Makukulong ba siya habang buhay? Bakit mo to ginagawa? Pinaniwala mo kaming patay ka na. At ang buong akala ko pinatay ka ni Art. He almost did. For you. Sadly, mas mabilis akong kumilos bago pa niya ako dispatchahin. Tinatanong mo kung bakit ko ginawa yon? Simple lang. Gusto kong ipakilala sa'yo kung anong klaseng lalaking husband mo. Bago ko siya iharap sa totoo niyang kasalanan at pagbayarin. He killed my parents, Glassy. Hindi lang naman ikaw nakarelasyon niya eh. A dozen or more. He's a murderer. Pinatay niya ang parents mo at muntik ka ring mamatay. Yes. Mabuti na lang dumating si Rina at ang iba pa. They put me in a hospital discreetly. Loyal sa akin ang mga maids namin at alam nila kung anong klaseng lalaking amo nila. Nabulag lang talaga ako sa pagmamahal ko sa kanya. Tulad mo. Hayaan mo siya sa kulungan. Paano kung balikan niya tayo? Ikaw at ako? He did vicious things. Siya ang nasa likod ng car accident ng parents ko. Hanggang may pera ko, hindi siya makakalaya. Patawarin mo ako, Ophelia. Kasalanan ko rin naman kung bakit siya naging ganun sa'yo eh. Nagsinungaling ako. Matagal nang away-bati naming dalawa. Yung una, speculations lang and baseless accusations na may kinalaman siya sa pagpatay sa parents ko. Kaya naghanap ako ng ebidensya. Plano niya na talagang dispatchahin ako para sa pera. Una, parents ko. Sunod, ako naman. Anyway, anong plano mo? Uuwi na ako sa amin. Hindi na ako babalik dito sa syudad. At ayoko na rin makalalang psychong tulad ni Art. Iyon ang huling beses ng pag-uusap nilang dalaw ni Ophelia. Pinatawad ni Ophelia ang babae dahil biktima lamang din ito ni Art. Samantala, isang araw, binisita ni Ophelia si Art. Kunuto ang lalaking humarap dito. Sino ka ba? Bakit mo ako binibisita rito? Kamag-anak ba kita o ni Ophelia? Oh, is that you, Ophelia? Di nagtagal ay nakilala ni Art ang babaeng nasa kanyang harapan. Yes, honey. Ako nga. Kamusta ka naman dito? Balita ko, nagpapakabait ka rito ah. Nagustuhan mo bang mga pagkain dito? Balita ko kumakain ka daw ng panis. Oh. Ani Ophelia sa lalaking halos tumapis ang muka at may balbas na tumanda ang itsura. Paano nabuhay ka pa? Patay ka na. Pinatay na kita. Wala ka ng pulso ng ilibing kita. Mahalaga pa ba yun? Sinwerte lang ako. Hindi ako namatay sa saksak mo. Gladly, nabuhay ako para pagbayarin ka. Really? Kaya ba nagpa-plastic surgery ka? Dahil kahit ikaw nasusuka na sa pagmumukha mo? Oh, Ophelia. My dear Ophelia. Hintayin mo lang na makalaya ako rito. I'll make sure na mapapatay rin kita. Kung makakalaya ka pa, I'll make sure din na hindi ka na makakalaya. Sisiguraduhin kong dito ka na mamamatay. Pagbabayaran mong ginawa mo sa parents ko. You killed them. Nararapat lang sa kanila yun. Pakailamera sila sa buhay natin. Tingnan mo naman nangyari nang mawala sila. Naging maayos ang patakaran sa bahay at opisina. Galit na galit si Ophelia habang pinagmamasdan ang dating asawa habang nakaposes ito. Mabubulok ka sa kulungan, Art. Sisiguraduhin ko yan. Nagpa-plastic surgery si Ophelia para makapagsimula siya ng bagong buhay. Inayos siyang sarili at ang kanyang buhay. Habang nabubuhay siya at may pera, ay hindi niya hahayaang makalaya si Art. Ngayon ay nagsisisi siyang sumuway sa kanyang magulang. Ayaw kasi ng mga ito kay Art, ngunit dahil mahal na mahal niyang asawa, ay pinilit ng mga itong panigan siya. Sa huli, nagbayad siya sa pagsuway.
Nawala ang pinakamamahal niyang mga magulang at muntik na rin siyang mapatay nito. Subalit sinuwerte siyang makaligtas at malas naman ni Art. Siya'y nabuhay para ipalasap dito ang buhay sa kulungan. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!